Ang huling sinag ng papalubog na araw ay sumasayaw sa ibabaw ng makinis na ibabaw ng kape, nagpipinta ng ginintuang guhit sa bawat paggalaw ng tasa sa gilid ng bintana. Tahimik na nakaupo si Dandan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang humpay na daloy ng buhay sa labas ng salamin. Ang tunog ng mga sasakyang nagdaraan, ang halakhak ng mga estudyanteng pauwi mula sa klase at ang mahinang himig mula sa sound system ng cafe ay bumubuo ng isang komplikadong simponya na tila nakabalot sa isang ulap ng tahimik na pagmumuni-muni. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumalaw. Hinahawakan ang mainit na tasa. Hindi ito basta kape. Ito ay isang ritual, isang sagradong sandali ng pagtigil sa gitna ng kanyang magulong mundo. Ang amoy ng sariwang giling na butil ng kape, halo na ng matamis na halimuyak ng gatas at isang pahiwatig ng karamelo ay bumabalot sa kanya. Tila ito isang invisible na kumot na nagbibigay kapanatagan, isang sandaling paghinga mula sa patuloy na atensyon na tila palaging nakasunod sa kanya. Si Dandan sa kanyang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon ay isang larawan ng kaswal na kagandahan. Ngunit sa likod ng kaswal na panlabas na ito ay nakatago ang isang aura na mahirap balewalain. Ang kanyang buhok, maikli at may bahagyang pagkakulot, ay bumabalangkas sa kanyang pino at matalas na mukha. Ang kanyang mga mata, malalim at may kakaibang kinang, ay tila may inililihim na libu-libong kwento na nagbibigay ng isang pahiwatig ng kalaliman na bihira mong makita. Ang kanyang labi, puno at natural na may kulay, ay may kakayahang magpakita ng isang ngiti na maaaring magpalambot ng puso ng sinuman. Sa bawat pagdaan ng tao, mayroong palaging isang sulyap, isang saglit na pagtigil. Ang ilang kababaihan ay mapapansin mong may kakaibang pagtatago ng kilig, ang iba naman ay hayagan ang paghanga. Hindi ito bago kay Dandan. Mula pa noong kanyang kabataan, tila may magnet sa kanya ang mga babae. Hindi lang dahil sa kanyang pisikal na anyo, bagaman hindi maikakaila ang kanyang kagandahan. Bilang isang babae, mayroon siyang pambihirang ganda na lumalampas sa karaniwan. Bilang isang lalaki naman, mayroon siyang kagwapuhan na makapagpapalingon ng kahit sino. Ang kanyang presensya ay nagsasama ng pinakamahusay sa parehong mundo. Isang kakaibang halo ng pambabae at panlalaking karisma na lumilikha ng isang hindi matatawarang alindog. Ang kanyang mga kamay, manipis ngunit may sapat na lakas, ay nakahawak sa tasa. Ang mga kuko ay maikli at malinis. Walang palamuti, walang singsing, tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang sarili. Sa loob niya, mayroong isang uri ng kapayapaan na tila sumasalamin sa kanyang panlabas na katahimikan, ngunit mayroon ding isang bahagi na laging nakahanda sa anumang maaaring mangyari. Dahan-dahan niyang ininom ang kape, bawat paghigop ay isang paalala ng init na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Ang mapait-tamis na lasa ay nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng paggising, isang pagbabalik sa kasalukuyan mula sa kanyang paglalakbay sa mga walang katapusang sulok ng kanyang isipan. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng nagpaalam at ang mga ilaw sa loob ng cafe ay nagsimulang lumiwanag, nagbibigay ng isang malambot na glow sa buong lugar. Ang anino ni Dandan ay humaba, yumayakap sa sahig bago unti-unting lumabo sa dilim. Ang isang pamilyar na boses ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni.
Dandan, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Napalingon si Dandan. Ang isang bahagyang ngiti ay gumuhit sa kanyang labi nang makita ang figura ni Onad, ang kanyang matalik na kaibigan na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Si Onad, na mayroong matangkad at payat na pangangatawan, ay may hawak na isang stack na mga libro. Ang kanyang buhok ay medyo gusot na nagpapahiwatig ng isang abalang araw. Mayroon siyang isang natural na charm na, bagaman hindi kasing agaw pansin ng kay Dandan, ay sapat na upang maging kaaya-aya. Nakahinga lang ako, sagot ni Dandan. Ang kanyang boses ay malalim at may bahagyang pagka-spoken, halos parang musika. Ikaw, bakit ka nandito? Tapos na ba ang klase mo? Oo, at diretso ako rito. Akala ko baka nasa bahay ka na o kaya naman ay may kadate. Biro ni Onad. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mayroon silang ganitong uri ng ugnayan, puno ng biro at matalik na pagkakaunawaan. Wala, gusto ko lang mapag-isa. Saglit, sabi ni Dandan, ngunit may bahid ng lambing sa kanyang tinig. Ibinaba niya ang kanyang tasa at ang maliit na tunog nito ay tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang sagradong sandali. Umupo si Onad sa upuan sa tapat niya. Inilapag ang kanyang mga libro sa bakanting upuan sa tabi niya. Ang bigat ng mga libro ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral, isang katangian na hinahangaan ni Dandan sa kanya. Sa kabila ng pagiging malikot at minsan ay pabigla-bigla, si Onad ay may isang seryosong bahagi na nagpaparamdam sa kanya na mapagkakatiwalaan. Si Onad ay hindi lamang isang kaibigan. Siya ang kanyang anchor, ang kanyang taga-balanse sa mundong puno ng komplikasyon. Anong iniisip mo? Tanong ni Onad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Kilala niya si Dandan at alam niyang may malalim na bumabagabag sa kanya kapag ganito siya katahimik. Hindi ito ang karaniwang tahimik ni Dandan. Ito ay isang tahimik na puno ng hindi binibigkas na salita. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Dandan. Wala naman. Iniisip ko lang kung paano nagbabago ang lahat, ang buhay. May kakaibang lungkot sa kanyang tinig, isang pahiwatig ng pagod na bihirang makita ni Onad. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng buhay at kumpiyansa ay tila may anino. May problema ba? Tanong ni Onad. Ang kanyang boses ay mas malumanay ngayon. Umiling si Dandan ngunit hindi tumugon kaagad. Ang kanyang tingin ay muling bumalik sa bintana sa mga ilaw ng lungsod na ngayon ay nagsisimulang magningning na parang mga bituin sa lupa. Ang bawat ilaw ay tila isang kwento, isang buhay na nagpapatuloy, may mga sariling laban at tagumpay. Hindi ko lang maintindihan. Nagsimula si Dandan, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Bakit ganito? Bakit palaging may ganitong paghahanap? Ang paghahanap sa isang bagay na tila hindi ko naman talaga alam kung ano. Nagkunot ang noo ni Onad. Alam niya kung gaano ka-komplikado ang buhay ni Dandan, lalo na sa usapin ng pag-ibig at paghahanap ng pagtanggap. Ang kanyang pagkatao ay isang hamon sa tradisyonal na pananaw. At sa kabila ng kanyang kapansin-pansing karisma, mayroong palaging isang bahagi ng kanya na tila naghahanap ng mas malalim na koneksyon na hindi lang nakabase sa panlabas na anyo. Paghahanap ng ano? Dandan? Tanong ni Onad.
Hinayaan niya ang katahimikan na sagutin ang tanong. Alam niyang minsan, ang pinakamahusay na paraan upang makatulong ay ang makinig lang. Ang hangin sa loob ng cafe ay tila bumigat, na puno ng hindi masasabing damdamin. Ang usok mula sa kape ni Dandan ay matagal nang naglaho, ngunit ang init ng tasa ay nanatili pa rin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala, sa mga karanasan na humubog sa kanya bilang siya. Paghahanap ng kapayapaan, sagot ni Dandan. Sa wakas, isang sagot na tila matagal nang nakatago sa kanyang puso. O siguro paghahanap lang ng simple, yung hindi komplikado, yung hindi kailangan ipaliwanag. Ngayon, ang mga mata ni Onad ay nakatitig din sa mga ilaw sa labas, tila naghahanap ng kanyang sariling sagot sa mga salita ni Dandan. Alam niyang ang pagiging si Dandan ay hindi madali. Ang patuloy na paghanga, ang mga sulyap, ang mga bulong, ang pagiging sentro ng atensyon, lahat ng ito ay maaaring nakakapagod. Sa likod ng matatag na porma ni Dandan, mayroong isang kaluluwa na naghahanap ng pahinga, isang kaluluwa na nagnanais na maramdaman ang normalidad. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang santuwaryo para kay Dandan, isang lugar kung saan siya ay malayang maging sino man siya nang walang paghuhusga. Biglang tumayo si Dandan, ang upuan ay gumawa ng isang maliit na kalabog sa sahig. Tara na, Onad! Maglalakad-lakad tayo! Hindi na nagtanong si Onad, tumayo rin siya kaagad. Alam niyang kailangan ni Dandan ng hangin, ng pagbabago ng tanawin, ng isang pagkakataon na mailabas ang mga bigat na nadarama niya. Kinuha niya ang kanyang mga libro at sabay silang lumabas mula sa mainit at maaliwalas na cafe papunta sa malamig at naglalagablab na gabi ng lungsod. Sa bawat hakbang, ang mga ilaw ng kalye ay tila nagpapalit ng direksyon, nagbibigay ng isang sulyap sa isang bagong simula, isang bagong kabanata na naghihintay na isulat. Hindi nila alam, ang gabing ito ay magiging simula ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado at tuluyang magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Ang simoy ng hangin ay yumakap sa kanila. Nagdadala ng amoy ng ulan na nalalapit, isang babala ng mga pagbabagong darating. Ang kanilang mga anino ay sumayaw sa simento, pinagsama at naghihiwalay sa bawat pagdaan ng ilaw na tila isang simbolo ng kanilang magiging kapalaran. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumulupot sa kanila habang humahakbang sila sa labas ng cafe, ang amoy ng usok ng sasakyan at ang matatamis na pabango mula sa mga nagdaraan ay naghalo sa kanilang mga ilong. Si Dandan, na tahimik lamang kanina, ay biglang bumuntong hininga ng malalim, tila isinasaulo ang bawat tunog at liwanag ng naglalagablab na gabi ng Maynila. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa mga nagtatayugang gusali patungo sa mga taong nagmamadali. Ang bawat isa ay may sariling kwento na hindi malaman. Sa totoo lang, Onad, simula ni Dandan ang boses ay bahagyang nahalo sa ingay ng trapiko. Pakiramdam ko ay palagi akong nasa entablado. Bawat galaw ko, bawat salita ay tinitingnan. Nakakapagod na. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ang kanilang mga anino ay humahaba at umiikli sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Gusto ko lang na maging normal, paminsan-minsan, malayo sa mga porma at label. Si Onad, na tahimik na nagmamasid sa kanya, ay bahagyang tumango.
Alam niya ang bigat na dala ni Dandan. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito sa kabila ng matigas na panlabas na anyo nito na hinahangaan ng marami. Naiintindihan ko, Dan. Kaya nga nandito ako. Di ba? Para may makasama ka na hindi kailangan magpanggap. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit puno ng sinseridad, isang katotohanan na palaging pinapahalagahan ni Dandan sa kanilang pagkakaibigan. Salamat! Sagot ni Dandan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya nga, huminto siya at tumingin sa kalangitan na may bahid ng madilim na kaulapan. Kaya nga, tara sa bar. Hindi yung mga pang-sosyal o nad. Iyong tahimik lang kung saan makakakain at makakainom tayo ng walang pakialam sa mga tingin ng iba. Nagulat si Onad sa mungkahi pero mabilis din itong napawi. Bihira lang magyaya si Dandan sa bar lalo na sa mga ganoong klase. Pero nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang pangangailangan na kumawala kahit sandali. Sige, saan mo gusto? Tanong niya. Handang sumunod sa anumang desisyon nito. Alam ko na, sabi ni Dandan. At muli silang naglakad, humahakbang patungo sa isang direksyon na tila mas madilim at mas tahimik. May isang lugar na madalas kong puntahan dati bago pa ako naging si Dandan. Naglakad sila ng ilang bloke, lumihis sa mga pangunahing kalsada patungo sa isang masikip na eskinita. Sa dulo nito nagliwanag ang isang neon sign na bahagyang kumukutitap nagbabasa ng pahinga. Hindi ito isang marangyang bar kundi isang simpleng tambayan na may mababang ilaw, amoy ng lumang kahoy at alak at malambing na tugtog ng jazz na halos hindi marinig. Kaunti lang ang tao sa loob, iilan lamang ang nag-uusap ng pabulong sa kani-kanilang mga mesa. Pumili sila ng isang mesa sa sulok, malayo sa pinto, tila naghahanap ng kanlungan. Umupo sila. Ang ingay ng lungsod ay bahagyang lumayo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Inutusan ni Dandan ang bartender ng 2 shot ng tequila na ikinagulat ni Onad. Hindi siya mahilig sa matatapang na inumin, lalo na si Dandan. Shot? Tanong ni Onad. Ang kanyang kilay ay nakataas. Bakit? Hindi mo kaya? Hamon ni Dandan, isang bihirang kislap ng mali siya ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon lang to. Kailangan kong kumawala. Nag-aalangan man, ngumiti si Onad. Sige, para sa'yo. Ilang shot ng tequila ang dumaan, sinundan ng beer. Ang pader ng pagitan na karaniwang naghihiwalay sa kanila sa gitna ng maraming tao ay unti-unting gumuho. Ang boses ni Dandan ay naging mas malambot, ang kanyang tawa ay naging mas malakas. Nagkwentuhan sila ng mga lumang alaala. Mga kalokohan noong bata pa sila, mga pangarap na minsan nang pinag-usapan sa ilalim ng bituin. Naalala mo pa ba? Sabi ni Dandan. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa likod ng upuan. Ang mga mata ay nakapikit. Noong sinabi ko sa iyo na hindi ako magkakagusto sa lalaki, na ikaw lang ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, at para lang sa pagkakaibigan, naramdaman ni Onad ang bigat ng mga salita. Matagal na niyang alam ang pagkatao ni Dandan at matagal na rin niyang tinago ang kanyang sariling damdamin. Oo, Dandan, naaalala ko at pinaniwalaan kita. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot sa huling bahagi. Isang bahid ng lungkot ang naramdaman ni Dandan o marahil ay guni-guni lang dahil sa alak. Nagmulat si Dandan.
Ang kanyang mga mata na karaniwang matatalim ay lumambot at bahagyang nanlabo. Tinitigan niya si Onad. Ang kanyang tingin ay tila naghahanap ng sagot sa isang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Onad, minsan pakiramdam ko hindi ko nakilala ang sarili ko. Lahat ng tao ay may ideya kung sino ako, kung ano ang dapat kong gawin, kung sino ang dapat kong mahalin. Pero ako, sino ako talaga? Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata. Dumaloy sa kanyang pisngi at mabilis niyang pinunasan. Ang hirap maging ako. Naramdaman ni Onad ang kirot sa kanyang dibdib. Sa dami ng taong humahanga kay Dandan, siya lang ang nakakakita ng tunay nitong kahinaan. Walang pag-aalangan, inabot niya ang kamay ni Dandan at hinawakan iyon. Ang kanyang palad ay mainit, ang kanyang haplos ay malambot at mapagkumbaba. Dandan, ikaw si Dandan. Ikaw ang kaibigan ko, ang taong malakas at matapang, ang taong may puso. Hindi ka kailangang maging sino man para sa iba, basta maging ikaw lang para sa akin. Ang mga salita ni Onad ay tila isang balbasalmo sa sugatang kaluluwa ni Dandan. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Onad. Sa sandaling iyon, sa loob ng maingay na katahimikan ng bar, wala silang nakita kundi ang isa't isa. Ang lahat ng pagod, pagkabigo at kalungkutan ay unti-unting natunaw sa init ng kanilang mga kamay na magkahawak. Ang alak ay nagpatuloy sa pagdulot ng matinding pagkalito sa kanilang mga isip. Ang mga emosyon ay sumisidhi. Onad, bulong ni Dandan, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Salamat! Ang kamay ni Onad ay humigpit sa kanya. Sa kabila ng pagkalasing, naramdaman niya ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang braso, isang kuryente na matagal nang nakalimutan o marahil ay hindi pa niya naranasan. Unti-unting lumalim ang gabi. Hindi nila namalayan na sila na lang ang natitirang customer sa bar, ang bartender. Na tila sanay sa mga tulad nila ay inutusan na silang umalis. Pilit silang tumayo, ang kanilang mga paa ay naging malambot. Ang kanilang mga paningin ay lumabo. Tara, Onad! Pilit na sabi ni Dandan. Ang kanyang boses ay medyo garalgal. Uwi na tayo! Inalalayan siya ni Onad palabas ng bar. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ni Dandan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanilang mga balat, nagdulot ng bahagyang panginginig. Ang mga ilaw ng kalye ay tila umiikot. Ang kanilang mga hakbang ay naging mabagal at pasuray-suray. Saan tayo? Tanong ni Onad. Ang kanyang boses ay malalim at medyo malabo. Sa'yo na lang muna, sagot ni Dandan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Onad. Hindi ko na kaya magmaneho at malayo ang bahay ko. Hindi na nag-abalang magtanong si Onad. Tahimik silang naglakad. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit, nagbibigay init sa isa't isa sa gitna ng malamig na gabi. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikibaka laban sa pagkalasing at sa gravity. Nang marating nila ang apartment ni Onad, halos himatayin na si Dandan. Pumasok sila, ang mundo ay umiikot pa rin. Tinulungan ni Onad si Dandan na makaupo sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang kanyang ulo ay kumirot. Kailangan mong maghugas. Dandan, sabi ni Onad. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo.
Pilit na tumayo si Dandan ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi ko na kaya, Onad. Bulong niya at bago pa man niya namalayan ang kanyang katawan ay nahulog. Mabilis siyang nasalo ni Onad. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa baywang ni Dandan. Ang kanyang mukha ay malapit sa mukha nito. Naramdaman ni Onad ang init ng balat ni Dandan, ang amoy ng alak na humalo sa matamis nitong pabango. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang alak sa kanyang sistema ay nagdulot ng malalim na pagnanasa na matagal na niyang kinalimutan. Nakatitig si Onad sa mga mata ni Dandan, na puno ng pagkalito at pagod. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga damdamin ay sumabog. Ang mga taon ng pagpipigil, ang pagtatago ng kanyang pagmamahal sa likod ng pagkakaibigan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay lumapit sa mga labi ni Dandan, isang halik na puno ng pagnanasa at pagkabaliw. Hindi pumalag si Dandan. Ang kanyang isip ay tila lumulutang. Ang kanyang katawan ay mahina, ang lahat ng bagay ay tila panaginip. Ang halik ay naging mas matindi. Ang mga kamay ni Onad ay humaplos sa kanyang likod. Sa gitna ng pagkalito at kalasingan, nagbigay siya ng pahintulot na hindi niya kailanman sinasadya. Ang mga tela ng kanilang damit ay nagsimulang magkahiwalay, bumagsak sa sahig ng walang ingay, isang patunay ng isang desisyon na gagambalain ang kanilang buhay magpakailanman. Ang paghinga ay naging mabigat, ang bawat haplos ay masakit sa kabila ng lambot. Ang mga anino ay sumayaw sa dingding, mga aninong hindi na naghihiwalay, nagiging isa sa dilim ng gabi. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana, nagdulot ng liwanag sa silid na puno ng katahimikan. Ang mabigat na amoy ng alak at isang bagay na mas matindi ay bumalot sa hangin. Si Dandan ang unang nagising, isang matinding kirot sa kanyang ulo ang pumukaw sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanatiling malabo sa loob ng ilang sandali. Nang luminaw ang lahat, ang unang bagay na nakita niya ay ang dibdib ni Onad, na halos magkadikit sa kanyang mukha at wala siyang suot, wala rin siyang suot. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng alaala ng nakaraang gabi ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay, ngunit sa isang malabo at magulong paraan. Ang bar, ang alak, ang mga salita, ang init, at ngayon, ito. Mabilis siyang umupo. Ang kanyang ulo ay umikot. Ang tela ng kumot ay bumagsak mula sa kanyang katawan, nagpapakita ng kanyang kahubaran. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ng takot at pagkabigla, tumingin siya kay Onad na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa lugar kung saan siya nakahiga. Walang salita ang makapaglalarawan sa damdamin ni Dandan. Isang malamig na takot ang dumaloy sa kanyang buong sistema, sinundan ng matinding pagkabigla. Gusto niyang sumigaw, umiyak, tumakbo, ngunit tanging isang tahimik na hikbi ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Lahat ng pinaniniwalaan niya, lahat ng kanyang pagkatao ay tila nawasak. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Onad, at siya isang lesbian na nagising sa tabi ng isang lalaki nang walang saplot. Ito ay isang bangungot na hindi niya kailanman inisip na mangyayari. Si Onad sa kabilang banda ay nagsimulang gumalaw, tila nagising sa pagyanig ng kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
Ang unang bagay na nakita niya ay ang nanlalaking mata ni Dandan na puno ng luha at pagkabigla at ang kanyang kahubaran. Sumunod ay ang kanyang sariling katawan na wala ring saplot. Ang kanyang utak ay nagsimulang magproseso. Isang alon ng pagkalito at matinding pagsisisi ang humampas sa kanya. Magkatitigan sila, ang kanilang mga mata ay nagsalita ng libu-libong hindi masabing salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay bingi, mas malalim pa kaysa sa karaniwang katahimikan. Ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang buong buhay ay tuluyan ng nagbago at walang makakabalik sa dati. Ang sinag ng araw ay tila hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi isang brutal na paalala ng katotohanang kinakaharap nila. Ang kanilang mga titig ay tila mga salamin na nagpapakita ng kanilang pinakamasidhing takot at pagsisisi. Ang katahimikan ay hindi lamang kakulangan ng tunog. Ito ay isang napakalaking pader na bumabalot sa kanila. Pinipiga ang kanilang hininga at nagpapabingi sa kanilang mga kaluluwa. Si Dandan, sa gitna ng kanyang pagkabigla, ay nagsimulang mag-react. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinapa ang kumot, hinila iyon upang takpan ang kanyang kahubaran, tila nagtatago hindi lamang sa mga mata ni Onad kundi maging sa sarili niyang katotohanan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, walang makapagsalita. Si Onad, sa kabilang banda ay tila nalumpo. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Dandan, puno ng isang halo ng pagkalito, pagkahiya at malalim na pagkabahala. Ang bigat ng sitwasyon ay unti-unting lumulubog sa kanyang sistema. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dandan, ang pagkasuklam na tila nakadirekta sa kanya at sa sarili niyang katawan. Sa isang marahang paggalaw, umupo siya sa kama. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, tila sinusubukang ayusin ang nagulong mundo sa kanyang isipan. Dandan, bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag at halos hindi marinig. Ngunit ang pangalan niya ay tila isang busina ng alarma kay Dandan. Tumingin siya kay Onad. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at hinanakit na unti-unting pumalit sa takot. "Huwag mo akong kausapin!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Huwag na huwag mo akong kausapin!" Tumayo siya ng padabog. Ang kumot ay bahagyang nahulog, ngunit mabilis niya itong hinila paitaas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Ang bawat piraso ng damit ay parang tinik na isinusuot niya. Bawat paggalaw ay puno ng pagkamuhi sa sarili at sa sitwasyon. Hindi niya kayang tingnan si Onad, hindi niya kayang harapin ang katotohanan na ang kanyang pinakamatatalik na kaibigan, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ay kasama niya sa bangungot na ito. "Dandan! Pakiusap! Pakinggan mo ako!" Pakiusap ni Onad, na unti-unting bumangon din, sinusuot ang kanyang underwear. May bahid ng desperasyon sa kanyang boses. "Hindi ko alam, hindi ko maalala ang nangyari." "Hindi mo maalala?" Tumawa si Dandan. Isang mapait at walang emosyong tawa. "Napakadali naman sa'yo. Samantalang ako, ito ang pinakamasamang bangungot ng buhay ko." Inihagis niya ang kanyang pantalon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi pa rin bumubuhos. "Isang lesbian ako, Onad. Isang lesbian. At ngayon, nagising ako. Kasama ka. Sa ganitong sitwasyon, paano mo naisip na mangyayari ito?"
Ang mga salita ni Dandan ay parang mga sundang na tumataga sa puso ni Onad. Dandan, alam kong nagkamali ako, pero lasing tayo. Alam mong hindi ko gagawin yan nang may malay ako. Hindi ko kayang saktan ka. Saktan ako? Muli siyang tumawa, mas malakas, mas mapait. Sa tingin mo ba ay hindi mo ako sinasaktan ngayon? Sa tingin mo ba ay hindi ito ang pinakamalaking pagkakanulo na mararanasan ko sa buhay ko? Hindi lang ito tungkol sa atin, Onad. Ito ay tungkol sa kung sino ako. Ito ay tungkol sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Lahat ng iyon ay nawala sa isang gabi lang. Hinarap ni Onad si Dandan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Anong gagawin natin, Dandan? Kailangan nating pag-usapan ito. Walang pag-uusapan, sigaw ni Dandan na halos matapos ng magbihis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ayaw kitang makita. Ayaw kong marinig ang boses mo. Kalimutan mo na lang na nangyari ito. At sa isang iglap, tumalikod siya at tumakbo palabas ng kwarto. Iniwan si Onad na nakatayo doon tulala. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang martilyo na tumama sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw, naging buwan, si Dandan ay nagpakalayo kay Onad. Hindi niya sinasagot ang mga tawag nito, hindi niya binabasa ang mga text nito. Ang bawat pagtatangka ni Onad na makipag-ugnayan ay tila nagpapalalim lamang ng kanyang galit at pagkamuhi. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang buhay sa dati, ngunit ang bawat gabi ay dinadalaw siya ng bangungot ng gabing iyon. Ang kanyang pagkatao ay tila nabahiran at ang ideya ng pagiging lesbian ay tila nagiging isang malaking tanong sa kanyang sariling isipan. Sa mga sumunod na linggo may kakaibang nararamdaman si Dandan. Madalas siyang nahihilo, nagsusuka sa umaga at ang kanyang pangangatawan ay nagbabago. Sa simula, inakala niyang ito ay dahil sa stress. Ngunit nang lumipas ang isang buwan at hindi pa rin siya dinadatnan, isang malamig na takot ang muling bumalot sa kanya. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, alam niyang kailangan niyang kumpirmahin. Nagpunta siya sa pinakamalapit na botika at bumili ng pregnancy test kit. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa banyo ng kanyang apartment, hinintay niya ang resulta. Ang 2 pulang linya na lumabas ay tila mga selyo ng kanyang pagkasira. Buntis siya. Nagdadalang tao siya. Isang lesbian na nagdadalang tao sa anak ni Onad. Ang buong mundo niya ay tila muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit, mas mapait. Ang kanyang galit kay Onad ay bumalik. Doble ang tindi. Paano nangyari ito? Paano niya haharapin ito? Isang bata, mula sa isang gabi na gusto niyang burahin sa kanyang alaala. Sa loob ng maraming araw, walang ginawa si Dandan kundi umiyak. Umiyak para sa kanyang sarili, para sa kanyang identidad, para sa kanyang kinabukasan na tila nawala na sa isang iglap. Ang ideya ng pagpapalaglag ay pumasok sa kanyang isip, isang madilim na solusyon sa isang madilim na problema. Ngunit sa tuwing iniisip niya ito, may bumubulong sa loob niya, isang maliit na tinig na nagsasabing hindi niya magagawa. Ito ang anak niya. Isang bahagi niya, kailangan niyang harapin si Onad. Sa kabila ng lahat ng kanyang galit, alam niyang hindi niya ito kayang dalhin mag-isa. Sa isang malamig na gabi,
Nang walang sapat na lakas upang magmaneho, naglakad siya patungo sa apartment ni Onad. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, bawat isa ay tila nagdadala ng bigat ng kanyang sitwasyon. Nang buksan ni Onad ang pinto, ang pagkabigla ay nababanaag sa kanyang mukha. Si Dandan ay payat, ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang pangkalahatang hitsura ay nagpapahiwatig ng malalim na paghihirap. Dandan, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating mag-usap, ang sabi ni Dandan. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, subalit ang kanyang loob ay nanginginig. Pumasok siya, ang kanyang tingin ay matalim. Buntis ako! Ang mga salita ay tumama kay Onad na parang kidlat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ano? Ano ang sinasabi mo? Buntis ako, Onad! Sa iyo! Sigaw ni Dandan. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nangyari ito. At ikaw ang ama. Napakaupo si Onad sa sofa, tila nawala ng lakas. Ang balita ay masyadong mabigat, masyadong hindi inaasahan. Ang kanyang utak ay nagpupumilit na iproseso ang impormasyon. Isang anak, si Dandan. Ngunit paano? Ang kanyang best friend, ang isang taong mahalaga sa kanya. Ang isang lesbian, nagdadalang tao sa kanyang anak. Pero paano? Bulong niya. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Imposible? Ang sabi ni Dandan, tumayo sa harap niya. Gusto mo bang sabihin na niloloko ko lang ang sarili ko? Na hindi ito totoo? Narito ang ebidensya. Inihagis niya ang pregnancy test kit sa lap niya. Pinulot ni Onad ang kit. Tiningnan ang dalawang linya na tila nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang halo ng takot, responsibilidad at isang maliit na bahagi ng pagtataka. Hindi ko alam kung anong gagawin natin, Onad, ang sabi ni Dandan. Ang kanyang boses ay unti-unting lumambot, puno ng desperasyon. Ayaw ko nito. Ayaw kong maging ina. Ayaw kong magkaroon ng anak sa ganitong paraan. Ayaw ko sa buong sitwasyong ito. Tumingala si Onad kay Dandan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Gusto mo bang ipa-abort? Nagulat si Dandan sa tanong na iyon. Hindi niya kayang sabihin iyon ng malakas. Ang ideya ay nakakatakot, ngunit ang pagdadala ng bata ay mas nakakatakot. Hindi ko alam, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay napuno na ng luha. Hindi ko alam. Sa loob ng ilang linggo, naging magulo ang kanilang buhay. Nag-usap sila, nag-away, nagkaiyakan. Sinubukan ni Dandan na iproseso ang kanyang damdamin, ang kanyang galit, ang kanyang takot. Inamin ni Onad ang kanyang pagkakasala, ang kanyang pagkalito, ngunit unti-unti, nagsimula siyang yakapin ang ideya ng pagiging ama. Hindi ito ang plano niya, hindi ito ang plano ni Dandan, ngunit ito ay isang katotohanan na kailangan nilang harapin. Dahan-dahang tinanggap ni Dandan ang kanyang pagbubuntis. Hindi ito madali. Bawat paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay isang paalala ng gabing iyon, ng kanyang pagkakakilanlan na tila nabura ng kanyang buhay na tuluyang
nagbago. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, sa bawat ultrasound na nagpapakita ng maliit na puso na tumitibok, isang kakaibang koneksyon ang nabubuo sa pagitan niya at ng kanyang anak. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang protektibong pakiramdam, isang pagmamahal na hindi niya inaasahan. Si Onad ay nanatiling kasama niya sa bawat hakbang. Sa simula, awkward ang lahat. Hindi niya alam kung paano kumilo sa paligid ng kanyang best friend na ngayon ay magiging ina ng kanyang anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuto siyang maging suporta, maging matatag. Sinamahan niya si Dandan sa bawat check-up, inasikaso ang bawat cravings at naging isang sandigan sa mga sandaling nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan at pagkalito. Natuto siyang makinig ng walang paghuhusga at yakapin ang bagong responsibilidad na ito ng buong puso. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbago. Hindi na ito ang dating masaya at walang muwang na samahan, ngunit ito ay naging mas malalim, mas seryoso at mas puno ng pag-aalaga. Dumating ang araw ng panganganak, isang araw na puno ng sakit, pagod at takot para kay Dandan. Si Onad ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, pinapagaan ang kanyang loob. Nang marinig nila ang unang iyak ng kanilang anak, isang matinding alon ng emosyon ang bumalot sa kanilang dalawa. Isang batang babae, napakaganda niya, na may mga mata na tila may pinaghalong kulay ng kanilang dalawa. Sa sandaling inilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkalito ay tila nawala. Tiningnan ni Dandan ang kanyang anak. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa kanyang daliri at sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya kailanman inisip na mararamdaman niya. Isang pagmamahal na mas malalim kaysa sa kanyang identity, mas malakas kaysa sa kanyang nakaraan. Ito ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang pagiging ina ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang ganda niya, bulong ni Onad. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak natin, Dandan! Tumingin si Dandan kay Onad, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may halo ng kalungkutan, pagtanggap at pagmamahal. Hindi ito ang pagmamahal na romantiko, ngunit isang pagmamahal na nabuo sa gitna ng pagsubok, isang pagmamahal para sa isang kaibigan, isang ama, at sa bagong buhay na kanilang nilikha. Ang kanilang buhay ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Si Dandan ay nanatiling isang lesbian, ngunit ngayon ay isa na rin siyang ina. Isang ina na nagmamahal sa kanyang anak. Nang higit sa lahat, si Onad ay isang ama na buong pagmamahal na sumusuporta sa kanyang pamilya. Hindi sila mag-asawa, hindi sila magkasintahan, ngunit sila ay isang pamilya. Isang pamilya na nabuo sa pinaka hindi inaasahang paraan. Lumipas ang mga taon. Ang kanilang anak, si Alana, ay lumaki na isang masayahin at matalinong bata. Pinagsaluhan nina Dandan at Onad ang responsibilidad sa pagpapalaki sa kanya at sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang kanilang unawaan at paggalang sa isa't isa. Ang kanilang apartment ay naging isang tahanan, puno ng pagmamahalan, tawa at minsan ay mga pagtatalo, ngunit laging may pagpapatawad. Sa isang tahimik na hapon,
Habang pinagmamasdan ni Dandan si Alana na naglalaro sa parke kasama si Onad, isang malalim na pagmumuni-muni ang bumalot sa kanya. Ang sinag ng araw ay dumadampi sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na kakaiba sa brutal na paalala ng katotohanan noon. Naaalala pa rin niya ang gabi na iyon, ang takot, ang pagkabigla, ang pagkasira. Ngunit ngayon, kapag tiningnan niya si Alana, hindi na galit o pagsisisi ang nararamdaman niya. Sa halip isang pakiramdam ng kapayapaan at pagpapasalamat. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Ngunit ito ang buhay na mayroon siya. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, ito ay isang buhay na puno ng pagmamahal. Ang kanyang pagiging lesbian ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay lumawak, yumaman. Natuto siyang yakapin ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang komplikadong aspeto. Si Onad ay lumapit sa kanya, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Dandan. Ngumiti siya, isang ngiti na may bahid ng pagod ngunit puno ng kasiyahan. "Ayos ka lang?" tanong ni Onad. Tumango si Dandan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alana na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mga braso ay nakataas, humihingi ng yakap. "Ayos lang ako," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng katahimikan at pagtanggap. Lahat ay ayos na. Ang kanilang buhay ay isang patuloy na paalala na ang tadhana ay minsan ay may sariling plano, na ang pagmamahal ay maaaring umusbong sa pinaka hindi inaasahang lupain at na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pagyakap sa lahat ng aspeto ng ating sarili at ng ating mga karanasan. Ang pagtanggap na ang isang gabi ng kalasingan ay maaaring magbunga ng pinakamamahal na kayamanan at ang isang lesbian ay maaaring maging isang mapagmahal na ina sa tabi ng kanyang pinakamatalik na kaibigan bilang isang pamilya na nabuo sa sarili nilang kakaibang paraan. At sa bawat halik ni Alana sa kanyang ina at ama, ang nakaraan ay nagiging bahagi lamang ng isang mas malaking kwento ng pagmamahal, pagtanggap at hindi inaasahang kagalakan.